Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Malaking sunog! Sumiklab sa Paranaque. Ang isa sa mga nasunugan, kabaong lang ng kanilang kaanak ang naisalba. Deadly corpus ng bandang Rocksteady na nakawan. Pag-atake ng akyat bahay sa pool sa CCTV. Surveillance video ng makipagkita si Franco Mabanta sa mga undercover agent inilay. So si Jimmy sir, no? Budol money na ginamit sa entrapment, pinagawa raw ng NBI sa rekto. Inarestong online media network founder na si Franco Mabanta, inilipat na sa NBI detention facility sa Muntinlupa. Kasamahan ni Mabanta na si CJ Hero, may sampina na ayon kay NBI Chief Matibag. Pangulong Bongbong Marcos at iba pang world leader nasa Cebu na para sa 48th ASEAN Summit. Mga informal settlers sa tabing kalsada, sinadya nga bang takpan ng malaking tarpaulin? Low pressure area sa silangan ng Mindanao at bagyong hagupit na nasa labas ng car. Magdadala na kaya ng malakas na ulan ngayong tag-init? Pinay tennis star Alex Iala, wagi agad sa Italian Open. At eto na nga, Miss Universe Philippines 2026 Bea Milan Windorski binigyan ng bonggang homecoming ng Kapatid Network. Si Queen Bea, game na nagputots kasama ang mga Dapper Cats. Patay ang isang ginang sa Bukawi, Bulacan matapos siyang pagsasaksakin umano ng kanyang kapatid. Nagsimula ang alitan ng tumangging magbigay ang biktima ng pamasahe sa suspect. Narito ang Frontline Report. Nagkalat ang dugo sa pinto ng bahay na ito sa Barangay Batya, Bukawi, Bulacan kagabi matapos pagsasaksakin ng isang ginang. 6 na saksak ang tinamo ng 45 years old na si Lizelle. Suspect sa krimen ang half-brother nitong si alias John. Ayon sa investigasyon, dinalaw ni Lizelle ang kapatid pero nagtalo umano ang dalawa. Nag-ugat ang kanilang palitan dahil hindi binibigyan ng pamasahe ng biktima natin yung suspect para madalaw ang anak. Yung suspect ko natin ay believed to be na gumagamit po ng illegal drugs. Sinubukan pang tumakas ng biktima at humingi ng tulong pero naabutan siya ng suspect. Isinugod pa si Lizelle sa ospital, ngunit idideklara ring dead on arrival. Ang suspect agad ding naaresto sa lugar. Na-recover din ang kutsilyong ginamit sa krimen. Kasalukuyang nakaburol na ang biktima. Ang naulilang anak ni Lizelle hindi makapaniwala sa ginawa ng kanyang tiyuhin. Ang tagal niya naka-stay dito kasi nga. Pinagput po siya. Lahat po ng pasensya, lahat po binigay sa kanya. Kasi kahit walang-wala na yung tita ko, bibigyan pa rin siyang pang-sigarilyo, Kahit sobrang stress na. pangkain niya, pangkape niya. Itinanggi naman ng suspect na sinaksak niya ang kanyang kapatid. Ang katwiran niya, ginulpi niya lang daw ito. Dahil po ang pinangulpi ko, kahit talong kampambo ko lang po, hindi po pumapatay ng tao. Hindi po talaga po ako gumamit ng kapilyo. Suntok lang po nun. Nasa kustodiya na ng Bukawi Police ang suspect na nahaharap sa kasong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias, News 5. 3 ang nasawi at higit 100 residente ang nasunugan ng 2 sunog na sumiklab sa magkahiwalay na barangay sa Taguig. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Naglalagablab na apoy ang gumulantang sa mga residente ng Barangay Bagong Bayan pasado alas 9:30 kagabi. Pahirapan ang pag-apula sa sunog. Malakas yung hangin at talagang nasa gitna po yung ating ground zero kung tatawagin, yung ating origin ng fire at yun po yung naging challenge dahil masisikip po yung mga iskinita. Halos walang naisalbang gamit ang mga residente. Ang 83 years old na si Lola Adelina, nagmadali raw lumabas kasama ang 5 taong gulang na apo. Wala, ito lang ang dala ko. Ito lang ang nadala ko. Papeles lang. Awa ng Diyos eto. Naigit buhay pa at nakaligtas na sa sunog. Nakatulog na po ako.
Nagising lang po ako at sinisigaw yung anak kong bunso. Nanay, may sunog, may sunog. Ayon naman kay Aryan, sisang napabayaang kandila sa kapitbahay nila nagsimula ang sunog. Pinapatay pa lang namin yung apoy dun sa kabila hanggang sa di namin namalayan na pati yung bahay namin na nasusunog na po yung kisame. Kinukumpirma pa ng mga bumbero kung ano ang mitsa ng apoy at kabuuang bilang ng mga nasunugan. Sumiklab din ang sunog sa New Lower Bikutan alas 4:30 kahapon. Tumagal yan ng 2 oras. 120 residente ang apektado. 3 naman ang nasawi. Dalawang mag-asawa na senior citizen, yung isa po ay 67 years old, yung isa naman po ay 65 years old. So yung isa po ay stroke patient, may nakasaklay po, nahirapan pa siyang gumalaw-galaw. Nagpaabot pa ng tulong ang Taguig LGU. So we'll make sure po na may matutuluyan muna, ihinahanda na po ng social welfare natin yung temporary shelter ng mga kababayan po natin. Iniimbestigahan pa kung ano ang pinagmula ng apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. 600 pamilya ang nasunugan sa Parañaque. Ang isang pamilya, kabaong lang ang naisalba. Live mula sa Parañaque, nasa Frontline na balitang yan si Gary De Leon. Gary, gaano katindi ang pinsala ng sunog? Julius, matapos kang maapula ang sunog kaninang umaga, nagpapatuloy pa rin ang sinasagawang clearing operation ng Bureau of Fire Protection sa San Antonio Valley 1 dito sa Parañaque. Nangangalit na apoy ang gumising sa mga residente pasado alas 10 kagabi sa Lower Barangay sa San Antonio Valley 1. Halos lamunin na nga ng apoy ang magkakatabing bahay. Ang mga residente, kanya-kanya ng salba ng kanilang mga gamit, habang ang iba wala nang nagawa at pinagmasdan na lang na maging abo ang kanilang mga bahay. Tubos ang bahay! Pahirapan sa pag-apula sa sunog. Kaya naman itinaas ng BFP ang alarma sa Task Force Alpha kung saan kinakailangan na ng 24 na fire truck, ilang bumbero sa Metro Manila at mga karatig probinsya ang sumaklolo. Yung kalsada natin ay mayroong nakapark. So kaya makikita nyo yung ating responde, naka one line na na nakasunod-sunod yung mga truck. Pangalawa, yung looban masyadong malalayo. So umabot tayo sa 20 na putol ng fire hose para lang maabot yung ating mga nasusunog na mga kabahayan. Pasado alas 5 kaninang madaling araw nang ideklarang fire out ang sunog. Matapos maapula ang apoy, ito na lamang ang makikita natin sa lugar na ito. Mga yero, mga bato na nagpapaalala na minsan may mga residenteng nakatira sa lugar na ito. Isa sa nagpahirap sa mga bombero ay yung masisikip na iskinita at mga bahay daw na gawa sa light materials. Tuloy-tuloy lang sa pagdating ang mga bombero para sa clearing operation. Yan ay para masigurong wala ng pagmimitsaan pa ng apoy. Partikular na kung may mga katawan na natabunan ng debris. Sa tala ng mga otoridad, aabot sa 300 kabahayan na natupok ng apoy o katumbas ng 900,000 halaga ng mga ari-arian. 600 pamilya ang nananatili ngayon sa isang paaralan. Pero ang iba nanatili na lang sa kanilang lugar dahil sa kanilang kalagayan. Sana kung sino man po nakakaano sa amin dito sa amin sa San Antonio, matulungan kami para po sa pampangumpisa po namin. Kung sino po may makaawa, ang puso na matulungan kami kaagad. Walang-wala talaga. Ako stroke, asawa, matanda na rin. Habang si Erlinda Velasco, walang naisalba na gamit, pero bit-bit nila ang ataol ng kanilang ina na nakaburol. Sinakay po ng mga pamangkin ko yung nanay ko sa kariton. Ningi lang naman po ako ng konting tulong sa ng nanay ko. Mailibing na maayos. Wala ring naisalba si Mang Dante ng mga gamit. Bagkus, bakas pa mga dumi sa kanyang katawan. Dahil ko ay nanonood ako ng TV, biglang may sumigaw na may sunog. Hinanabihan ko pa nga na, sabi ko, huwag kayo magbibiro ha. Paglabas ko sa bahay, tinignan ko yung kalsada, talagang napakalakas na ng apoy. Malakas na, napakabilis, kaya ang nailikas ko lang yung motor ko, tapos pagbalik ko, yung mga apo ko na nailikas ko at saka asawa ko. Walang damit, wala pa, ng itsura ko, wala akong madamit pa kasi may magbibigay daw ng damit dito, wala pa naman eh. Wala pa.
Julius, sa labas ng evacuation center dito sa San Antonio Valley 1 ay makita ninyo umaksyon yung LGU. Nagpadala sila ng mga banig at maaaring mga gamit na pwede nilang matulugan. Sa kabuuan kasi halos aabot ng 2,000 yung mga kababayan natin. Maraming salamat, Gary De Leon. Hindi raw gigil sa posisyon si Vice President Sara Duterte. Giit niya, puro lang paninira ang mga ginagawa sa kanya ng anyay mga kalaban. Kabilang na ang pagpapakalat na ng bato umano siya ng laptop. Ania sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Alam nyo naman na hindi ko gusto maging president. Kaya nga ako hindi tumakbo ng 2022. Lalo na vice president. Kaya nga ako tumakbong mayor noong 2022. So para sa akin, kung manatili akong vice president, well and good. Mas marami pa akong matutulungan through the office of the vice president. Kung hindi man din ako maging vice president, okay lang din sa akin. Galing na mismo kay Vice President Sara Duterte. Hindi siya natatakot matanggal sa pwesto, yan ay kahit pag gumugulong na sa Kamara ang impeachment laban sa kanya. Dagdag pa ng bise, ako parang higil ba doon sa posisyon kasi kahit anong posisyon naman, kung gusto mo talaga tumulong sa tao, pwede naman yun. pero may pasaring si Duterte sa mga kongresista. Pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Yes. Meron bang ebidensya? Wala. Wala naman. Nung final yung complaints, matagal na ako sa politika. Hindi ako kilalang tao na or politiko na vindictive. Giit ng bise, walang sapat na ebidensya ang mga aligasyon laban sa kanya at isa lang daw itong pamumulitika. Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration? Natanong naman ang bise sa isyong may ilang kongresista na bobotong pabor sa kanyang impeachment dahil umano sa pangambang mawawala ng budget allocation ang kani-kanilang distrito. Sagot niya, wala ng pera. Uy! Merong impeachment o wala ng pera na pwedeng ibigay. Pag binigay pa yan nila ang pang-MOOE sa mga congressman, hindi na magpo-function ang gobyerno. Sa issue kaya ng pambabato umano niya ng laptop sa kanyang legal team dahil sa naging takbo ng impeachment complaint? Actually, sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip na hindi na siya dapat pinapansin. Pero dahil tinanong mo, sagutin ko na lang, never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado. Dagdag pa ng dating education secretary, hindi nga siya marunong mag-laptop. Hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa opisina. Minsan nagpagamit ako ng laptop, gamit ko yon pag may Zoom meeting. Binili ko siya, mahal siya, and hindi ko siya itatapon basta-basta. Puro na lang daw paninira ang mga ginagawa sa kanya ng aniyay mga kalaban. Kaya tanong ng bise, sabi ko nga, basura siya na chismis. Parang ano ba ang gusto nilang ipalabas na naratiba? Baliw ako? Ano pa ba? Bobo ako? Pro-China ako? Saka ba? Competent? Malabas din yan sa kanila. Nasa The Hague, the Netherlands ngayon si VP Sara para sa kanyang 2-week travel sa 5 bansa. Sa Lunes, inaasahang tatalakayin na ng mga kongresista sa plenaryo ang impeachment laban sa bise.
at posibleng pagbobotohan na rin nila ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. 5 kongresista ng Batangas ang naghain ng resolusyon laban kay Congressman Leandro Leviste. Pati Department of Energy, meron ding hiwalay na reklamo laban sa kanya. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Vote buying, pagtanggap ng higit 1 bilyong pisong campaign funds sa kontraktor at pagnenegosyo sa DPWH Batangas. Ganyan kabigat ang mga akusasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste laban kina Executive Secretary Ralph Recto, Batangas Governor Vilma Santos Recto at CWS Party List Representative Edwin Garjola. Sinabi yan ni Leviste sa unang sesyon ng Kamara, pero puro salita lang at wala siyang inilapag na anumang ebidensya. Kaya ngayon, kinokondena yan ng mga kongresista mula sa Batangas. Kabilang na ang anak ng mag-asawang Recto na si Batangas 6th District Representative Ryan Recto, 4th District Representative Amado Carlos Bolilla, 3rd District Representative King George Colliantes, 5th District Representative Beverly Di Macuha at 2nd District Representative Jervil Luistro. Ayon sa resolusyon, walang competent, verifiable or documentary evidence ang mga aligasyon at nakabatay lamang daw ang mga ito sa anonymous at hindi beripikadong pahayag. Iginiit din ng mga mambabata sa hindi dapat abusuhin ng parliamentary immunity para sa personal o pampolitikang interes. Tinawag din nila ang hakbang ni Leviste na grave misuse of legislative authority at pagpapakalat umano ng fake news. Bukod dyan, naghain din ng criminal complaint si Energy Secretary Sharon Gorin laban kay Leviste. Kaugnay naman ito ng hindi naibigay na kuryente ng solar para sa Bayan Corporation sa mga liblib at kapuspalad na komunidad 7 taon matapos mabigyan ng prangkisa. Si Leviste ang tumatayong presidente at chairman ng solar company. Bukod sa kongresista, kasama sa indireklamo ang board of directors sa sina Antonio Legarda Sr., Benjamin Legarda, Antonio Legarda Jr. at Irma Flamainano. Damay rin ang corporate secretary na si Hazel Iris Lafuente. Matatandaan na ilang beses sinabi ni Leviste na hindi na nag-ooperate ang solar para sa Bayan Corporation o SPBC at matagal na itong isinara. Pero ayon kay Garin, nagpatuloy pa rin sa pagbibigay ng renewable energy ang SPBC para kumita. Idinaan daw ito sa kumpanyang hawak ng Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated na 100% daw na pag-aari rin ni Leviste. Isa sa mga proyekto ang 5.7 bilyong pisong solar farm sa Calatagan, Batangas sa distrito ni Leviste. Pero ang reklamo minaliit ng kongresista at tinawag na super-duper hina. Isinabay pa raw yan sa resolusyon na inihain sa Kamara. Ang panawagan niyang imbestigahan ang koneksyon ni Executive Secretary Recto at Garjola at ang Anyay Batangas DPWH Contractors at SCL Operator Refresh Gaming Corporation. Ang kanyang ina naman na si Senator Loren Legarda, sinegundahan ang kongresista sa panawagang imbestigasyon sa ayuda sa Batangas. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Nabiktima ng akyat bahay ang bukalista ng bandang Rocksteady na si Teddy Corpuz sa Quezon City. Ang salarin nasa pool sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebue. Sa CCTV na ibinahagi ng mga pulis sa News 5, nitong linggo na madaling araw nang makunan sa CCTV ang pag-akyat ng lalaking ito sa second floor ng isang bahay sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Bahagyang napalingon at napansin ng kamera, kaya naman nagtakip siya ng muka. Nang makaakyat, kitang pinuwersa ang bintana. Nang makapasok, nagpaikot-ikot pa sa loob at kinalikot ang bawat sulok ng sala. Inisa-isa niya ang mga bag at cabinet sa loob. Di pa nakontento, nag-akyat panaog pa ang sospek sa bahay. Maya-maya, bumalik siya sa isang sulok na may hawak ng tablet at charger. Nang matapos, maingat din itong lumabas. Nang makasigurado, sumampa at bumba muli kung saan siya pumasok. Ang pinasok na bahay, pag-aari pala ni Teddy Corpuz, bokalista ng bandang Rocksteady. Dumaan po siya doon sa terrace, doon sa second floor. So, ginawa po niya, pagkatapos ng nakita niya yung bintana, pinuwersa niya, saka na po siya nakapasok. Ayon sa polis, iPad, mga charger, pera, singsing ang mga nakuha ng sospek. Natrack ang kawatan sa pamamagitan din ng ninakaw nitong gadget. Pero nang puntahan ng pulisya, wala na raw ito doon. Bagamat
kinumpirma ng kanyang ina na siya ang nasapul sa CCTV. Napag-alaman ding hindi ito ang unang pagkakataon na nasangkot ang sospek sa iligal na gawain. So nakulong na rin ho siya dun sa may Mulabe. So ang previous record din naman po niya, ganun din po na robbery, saka illegal possession of firearms din naman po. Ayon sa Facebook post ni Teddy, na ibalik na ang kanyang iPad. Tinawagan nung magnanakaw yung kapatid niya, tapos sinabi kung saan niya tinago yung iPad. So nakuha natin yung iPad kaninang umaga. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon at tinutugis ang salarin. Hinihikayat din ng mga residente ng barangay na magbigay ng impormasyon sa mga pulis ukol dito. Sa ngayon, may nakasampa ng kaso laban sa sospek. Nagbabalita mula sa Frontline Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Pasintabi po sa mga kumakain, nasabat ng mga otoridad ang kahon-kahong imported na karne sa isang warehouse sa Marikina. Ang mga frozen meat na bubulok na at hinuhugasan lang para magmukhang sariwa. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Sa bisa ng search warrant, pinasok ng mga otoridad ang warehouse na ito sa isang subdivision sa Barangay Tanyong, Marikina City. Tumambad sa mga pulis ang kahong-kahong imported na karne ng manok, baboy at baka na nakatago sa mga makeshift na cold room. Ang mga karneng yan, expired na. Ikinasa ang operasyon nang makatanggap ng reklamo ang Marikina Police mula sa isang customer na nakabili umano ng expired na karne. Yung mga ganyan po na mga expired po na mga karne ay pinahuhugasan po nila yan para magmukhang bago. So, hinugasan po nila ng tawas accordingly. Saka po nila nire-repack and from there po, may mga nilalagay po silang mga sticker po. Ang ilan sa mga nabistong frozen meat, 2024 pa pala expired. Makikita rin sa mga larawang ito na iba na ang kulay ng mga karne. Mayroon pang pinamahaya na ng mga uod, pero binibenta pa rin. Nakita po namin talaga na yung mga karne po ay iba na po yung texture, nagiyelo na po yung iba naman po, parang nangingitim na. At may karne rin po doon na may mga lumalabas na pong yung mauud na rin po yun. Nasa 13 tonelada ng expired na karne ang nasabat na galing sa iba't ibang bansa. Dinadala raw ito sa ilang probinsya tulad ng Isabela, Pampanga, Bulacan, Mindoro at umaabot pa raw sa Bicol. 12 tao ang inaresto sa operasyon. Kabilang ang 2 umanong may-ari ng warehouse at kanilang empleyado. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Food Safety Act at Meat Inspection Code of the Philippines. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Sa ibang balita, umakyat na sa 215 miyembro ng Kamara ang sumusuporta raw sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Base yan sa ginawang konsultasyon sa mga kongresista ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Sinigundahan din ito ni Tingog Party List Representative Jude Asidre. Sa kanilang party list block pa lang daw, nasa 47 na ang nagpahayag na bobotong pabor sa impeachment. Marami raw ang nadagdag matapos lumabas ang Anti-Money Laundering Council report na aabot sa bilyong-bilyong pisong halaga ang bank transactions ni VP Sara at ng kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Inaasahang pagbobotohan ng Kamara ang impeachment laban sa bise sa Lunes, May 11. In fact, after the second, the AMLAC, and the third hearings, mas dumami yung, kumbaga kung meron pang nagdadalawang isip, by the second and third, medyo mas marami na. Dumami yung mas nakumbinse dahil sa ebidensya. Samantala, binasura ng Quezon City Regional Trial Court ang petisyon ni Carpio na pigilan ang House Justice Committee na ipasabina ang kanyang income tax returns. Pinagtibay nito ang kapangyarihan ng komite na magsabina ng mga dokumento gaya ng tax documents ni Carpio alinsunod sa konstitusyon. Posibleng magtalaga ng impeachment manager ang Senado sakaling matuloy ang trial ni Vice President Sara Duterte. Yun nga lang, may posibilidad din daw na harangin sa Senado ang paglilitis ng bise. Nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños.
Kung tuluyang ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa Kamara, hindi raw nawawala ang posibilidad na harangin sa Senado ang paglilitis sa bise. Posible kasing may mga tumuto lalo't may mga kaalyado ang bise sa Senado, bagamat nasa ilalim ng konstitusyon na dapat mag-convene ang Senado bilang impeachment court, mayorya pa rin ang mananaig kapag nagbotohan. Sir, pwedeng hindi mag-convene kung mananalo yung ganong boto? Yes, that's a possibility. Kasi nga, 24-member court ito, na kung ano yung sabihin ng majority, yun ang ruling ng court. So, Senate yung mag-rule as a body kung magko-convene ba kami o hindi. I'm sorry, it's not the impeachment court who will decide by a vote of majority. Kung matatandaan, una nang sinabi ni Minority Bloc Member Senator Robin Padilla na posibleng may kumontra mula sa kanilang grupo sa pag-convene ng impeachment court. Giit niya, trabaho nilang tumutol sa iba't ibang isyu na inilalatag sa plenaryo. Kapag mas marami ang kumontra sa Senado sa impeachment trial, posibleng umabot ang usapin sa Korte Suprema. Sinasabi ng Constitution, mag-constitute kayo as an impeachment court. Forthwith. Pwede may magdala ng case sa Supreme Court. Mag-rule ng Supreme Court, kailangan mag-convene kayo. Sakali naman anya na mag-convene ang Senado bilang impeachment court pero ang Supreme Court naman ang nag-utos na itigil o mag-issue ng temporary restraining order. Ayon kay Lacson, mauuwi pa rin ito sa botohan kung susundin ito ng Senado. Kung walang ganyang eksena, tuloy ang paglilitis. Matitiyak lang kung tuloy ang pag-convene ng impeachment court kung solid ang numero ng mayorya sa ilalim ng liderato ni Senate President Tito Soto. At tingin dyan ni Lacson, sa ngayon, tingin ko solid. Wala namang ugong-ugong eh. So, kung solid, may enough numbers kayo kung ditong magbotohan? sikretong kudita eh. pinag-uusapan na rin ng ilang senador ngayon ang pagtatalaga ng isang impeachment manager sakaling matuloy ang paglilitis sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Ang impeachment manager ang magsisiguro na maayos ang proseso sa impeachment court at ang posible raw ilagay sa posisyon na yan ay si Senator Kiko Pangilinan na isa ring abogado. Pero hindi pa final ang pagkatalaga kay Pangilinan bilang impeachment manager. Kung matuloy naman, kailangan itong ilagay sa rules ng impeachment court. It's just a suggestion, so wala pang final. Pero tingnan natin. It's really the decision of the majority. Parang taga-bukas at sara ng tindahan. Mostly administrative, just for the smooth, orderly proceeding. Mas mainam na yung lawyer na sanay sa trial. Para more or less, masisignalan niya man lang si SP. Naano nang sinabi ni Senate President Tito Soto na kung sakasakaling ma-impeach nga sa Kamara si VP Sara sa May 11, posibleng maipadala sa Senado ang Articles of Impeachment sa May 12. Agad ding magko-convene ang Senado bilang impeachment court sa May 13. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. May sabina na mula sa National Bureau of Investigation ang isa sa mga anchor ng Peanut Gallery Media Network na si CJ Hiro. Kasunod ito ng pagkakaaresto sa founder ng network na si Franco Mabanta dahil sa umano'y pangingikil kay Congressman Martin Romualdez. Nakatakda namang ilipat ng kulungan si Mabanta ngayon. Live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, anong update dyan? Cheryl, sa mga oras na ito, time check 6:42 p.m. ay papunta na tayo ngayon sa NBI Detention Facility sa may Muntinlupa. Pasado 5:30 ng hapon kanina nang dinala na o nilipat na sa nasabing pasilidad ng NBI sina Franco Mabanta kung saan sila kumaga isa sa ilalim under custody mula sila sa NBI OTCD at nitong Martes nga nung maaresto si Franco Mabanta, Miyerkules sumailalim sila sa inquest proceeding at ngayon nga ay dinala na sila sa NBI Detention Facility. Sa isang 5-star hotel sa Makati, unang nakipagkita si Franco Mabanta nitong Martes ng hapon sa mga undercover agent ng NBI na nagpakilalang tauhan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Dala ng mga ahente ang itim na duffel bag na may lamang 5 million pesos na marked money. Tumanggi si Mabanta noong una na kunin ang kunwaring paunang bayad ng dating House Speaker. Nagbigay siya ng bagong address kung saan dadalhin ang bayad.
Sa isang exclusive village sa Pasig, naghihintay ang kanyang mga kasama na may male-maletang dala. Sa mga maleta umano, ilalagay ng mga kasama ni Mabanta ang natitirang 70 million pesos na budol money o peking cash pala na bahagi ng payoff. Sa surveillance video, maririnig ang boses ni Mabanta na kausap ang ahente sa telepono. Sir, pinatawag ko lang sir, confirm lang na tama yung tao na So si Jimmy to sir, no? Tama. Dinala sa isang pribadong silid ang pera kung saan umano naghihintay si Mabanta. Dito na sila inaresto ng mga tauhan ng NBI. Sa kabila ng mga ebidensya ng NBI kina Mabanta, naniniwala ang legal counsel ng dating VJ at commercial model na mahina ang reklamo ni Romualdez. Yeah, I know them naman personally, and I know they are very defensible. You know, so when I got the details of the case and when I saw, especially in the inquest, it was then that all the more we became confident of our defense. Bagay na kinontra naman ni NBI Director Melvin Matibag. Well, that's always the claim, but it's not for us to say it, but it's the court and the prosecutor who will assess it. Sa panayam sa media, natalakay ng legal counsel ni Mabanta ang sinasabing expose video laban kay Romualdez. Nakatakda na raw itong i-post sa Facebook page ng Peanut Gallery Media Network. Nang tanungin sa laman ng video, tumanggi nang magbigay ng detalye si Attorney Rodriguez pero anya. Well, I saw last month pa the trailer, and it was pretty devastating as to the allegations and how it connects to the flood control issue and corruption, and talaga it's really compelling. I didn't see the entire 90 minutes, but it's ready. Direktang sinabi ni Matibag na hindi pa nila napapanood ang sinasabing expose video, pero kung siya raw ang tatanungin. Bakit yung video na yan, last year pa pala ginawa, nasa kanila naman, nandun naman state, last year pa, bakit hindi lumalabas? Ibig sabihin dito, there is no intention of putting out this video. The intention is to get a big payout, malaking kita. Sa pahayag naman ng spokesperson ni Romualdez na si Attorney Elaine Atienza, sinabi niyang irrelevant o wala nang kinalaman sa kasong extortion ni Mabanta kung anuman ang umano'y expose video. Ang dapat daw gawin ng mga may hawak na ebidensya ng katiwalian ng mga opisyal ay ilabas ito o di kaya ay ibigay ito sa mga otoridad para maaksyonan. Hindi raw ito dapat gamitin sa paghingi ng pera. Ganito raw ang ginawa ng PGMN. Ayon pa kay Attorney Atienza, hindi journalism kundi pangingikil ang ginawa ng grupo. Kinumpirma naman ni Matibag na itinuturing din na person of interest sa reklamo laban kina Mabanta ang isa pang anchor at host ng PGMN na si CJ Hiro. Ayon kay Matibag, kasama si Hiro sa affidavit ng complainant. Nakatakda raw ipatawag ng NBI si Hiro. We will go through the process. Actually, kung tutuusin, based dun sa complaint na binigay, dapat napasama na siya. But we want to exercise caution and the NBI would like to follow the rules. Ipinagtataka raw ng PGMN kung bakit nadawit si Hiro. That's something I really want to clarify. No? CJ Hiro is not one of the respondents. I don't understand this narrative that's floating around. I think it's based on a fake news. She's not a respondent. She's not a co-conspirator. Sa isang Facebook post, kinwestiyon naman ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon kung saan nanggaling ang male-maletang marked money na ginamit sa operasyon laban kina Mabanta. Matatandaang naka-freeze na ang mga asset ni Congressman Romualdez. Sagot naman ni Matibag, walang nilabas na pera ang kongresista at hindi tunay ang lahat ng marked money. Yung pong pera na yun, sa recto po ginawa. Maganda yung pagkakagawa. NBI po nag-provide niyan. Ang totoong pera po ron 50,000. Na ang NBI din po ang nag-provide. Kaya po mayroong intelligence fund, confidential funds, ang law enforcement agency sa mga operation po yan ginagamit. Cheryl, time check, 6:52 ngayong gabi at patuloy tayong nakasunod sa convoy kung saan papunta na nga sina Franco Mabanta sakay ng
sasakyan ng NBI kung saan sila dadalhin sa NBI detention facility. At update naman sa panayam kanina ni NBI Director Melvin Matibag sa Storycon sa One News, kinumpirma nito sa ating kapatid anchor at One News anchor na si Edling Gao na may subpoena na ang isa sa mga PGMN anchor at host na si CJ Hiro. Wala pa tayong pahayag mula kay Hiro sa mga oras na ito. Yung subpoena hindi po ibig sabihin na aarestuhin si Hiro, kundi pagpapaliwanagin siya, hihingan siya ng explanation ng NBI. Kanina naman ay sinubukan nating humingi ng pahayag sa legal counsel ni Franco Mabanta nang dinala na sila sa may detention facility ng NBI kung magkano yung kanilang magiging bail, pero tumanggi muna silang magbigay ng dagdag na detalye sa mga oras na ito. Cheryl, balik sa'yo. Gio, linawin lang natin, bakit daw ililipat si Mabanta? Mula nang sumailalim sa inquest proceedings si Mabanta ay nasa kustodiya lang sila ng tanggapan ng NBI OTCD or Organized Transnational Crime Division. Ito yung lead division na nag-aresto kay Mabanta o nagmanman sa kanila bago nga sila ma-aresto. Sa ngayon, nasa opisina lang sila ng NBI OTCD, pero dahil nga ay kumbaga sumailalim na sila sa inquest proceeding, ay dinala na sila mismo sa detention facility kung saan sila mamamalagi hanggang sa makapag-bail na sina Mabanta at 4 na iba pa. Cheryl. Kailan daw inaasahang magbe-bail? Sa ngayon nga, Cheryl, wala pang binibigay na detalye yung abogado ni Mabanta. Sinubukan natin silang kausapin pero naging matipid. They refused to answer for now yung mga tanong din ng media kaugnay nga sa update sa kanilang kliyente para nga makuha din ang kanilang panig. Pero they will give a statement through PGMN Facebook page. Cheryl. Maraming salamat, Gio Robles. Hindi mo na puputulan ng kuryente ang mga customer na hindi makakabayad ng kanilang bill sa oras. Alinsunod yan sa utos ng Energy Regulatory Commission o ERC. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Kahit sobrang init na, nagtipid pa rin sa paggamit sa kuryente para hindi masyadong mataas ang babayarang bill. Pero ang kapatid nating si Aling Baby, umaaray. Bakit? Umabot kasi sa higit 11,000 pesos ang huling electric bill nila. Mas mataas daw ito ng halos 2,000 piso. Bukod kasi sa bayarin sa kuryente, tumataas na rin ang gastos nila sa kanilang munting karinderya. Kung hindi kailangan, patayin yung kuryente, tanggalin yung taktak, ganon. Hassle ang laki ng babayaran niya, bagamat kaya pa naman daw ito sa ngayon. Ikinatuwa rin ni Aling Baby ang utos ng Energy Regulatory Commission o ERC sa mga power distributor na wala mo nang magpuputol ng kuryente kung hindi makakabayad on time ang mga customer. Ito ay bunso doon sa kagustuhan din ng komisyon na makatulong sa pagbabayad ng kuryente ng ating mga consumers. Kasi sa mga nakaraang linggo ay maraming nagrereklamo sa sobrang laki ng kanilang mga electric bills. Para sa mga bill na babayaran ngayong Mayo hanggang Hulyo, papayagan ang mga customer na magbayad ng utay-utay. Dahil nasa ilalim pa rin ang bansa ng National Energy Emergency. Handa namang tumalima ang Meralco sa utos ng ERC at maaari ring mag-request ng flexible payment measures ang mga customer. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sa tennis naman, susubukang makabawi ni Pinay Tennis Ace sa laban niya kay Chinese player Wang Xinyu. Magtatapatan muli ang dalawa, this time sa round 2 ng WTA Italian Open. Matatanda ang natalo ni Xinyu si Ayala sa semifinals ng 2026 Auckland Open. Kahapon, tinalo ni Ayala ang Polish player na si Magdalena Frech sa round 1 ng torneo. Pero kung makakabawi nga si Alex kay Xinyu, aabangan yan bukas sa alas 4 ng hapon, Philippine time. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Huwebes. Mala cherry on top ang sunod-sunod na milestone ng Nations Girl Group na BINI. Kasama na nga riyan ang pagkilalang iginawad sa kanila ng Senado. Sa bisa nga po ng Resolution 370 na isinulong ni Senator Bam Aquino, binigyang pagkilala ang grupo
for representing the country sa kanilang historic performance sa Coachella. Ang Coachella ay isa sa mga pinakamalaking music festival sa buong mundo. Naniniwala ang Senado na malaki ang nagawa nito para muling ipakita sa global stage ang husay ng Pilipino sa larangan ng musika. 2 weekend na nag-perform ang BINI sa Mojave stage ng Coachella nitong April sa California sa Estados Unidos. Susunod, 3 suspect na nagbebenta ng text blasters na ginagamit sa scam, arestado. News 5 exclusive sa Pulsa Video. Ang kaliwat kanang nakawan, merong nandoob sa bahay at merong malikot na ang kamay sa karinderya. At BTS sumakot ng libo-libong army sa kanilang appearance sa Mexico. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Binigyang diin ng Pilipinas ang seguridad sa karagatan at sinusulong ito ang pagpapatayo ng ASEAN Maritime Center dito mismo sa bansa. Isa yan sa mga tinalakay sa pulong sa ASEAN Summit na dinaraos sa Cebu. Live mula sa Lapu-Lapu City, nasa frontline ng balitang yan si News 5 Palace correspondent Maricel Halili. Maricel, ano-ano pa ang mga naging focus ng mga pag-uusap dyan? Julius, nakatuon sa 3 issues ang ministerial meeting dito sa Cebu ngayong araw. Yan ang energy security, food security at proteksyon para sa mga ASEAN nationals na nasa Middle East. Pero nagkaroon din ng diskusyon tungkol sa maritime security at cooperation sa buong ASEAN region. Isa-isa nang dumarating dito sa Cebu ang mga heads of state ng ASEAN countries para sa 48th ASEAN Leaders Summit na opisyal nang bubuksan bukas ng umaga. Pero kanina, ilang ministerial meeting na ang isinagawa. Sa Joint Foreign and Economic Ministers meeting kanina, muling nanawagan si Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro 10 ng ASEAN leaders ng patuloy na pag-uusap para matapos na ang gulo sa Middle East. The impacts of this prolonged conflict have now blurred the lines between the political and the economic to gradually affecting the lives of millions of people across ASEAN. Ganito rin ang tono ng kalihim ng Foreign Ministers meeting kanina. Aniya, importanteng bilisan ang pagkilos para tugunan ng mga hamon sa buong rehiyon, gaya ng pagkaantala sa energy flows, problema sa kalakalan, food supply chains at maging kaligtasan sa ASEAN. Aniya, 66% ang inaangkat na crude oil ng rehiyon, kaya ang pagtaas ng presyo ng petrolyo ay makakaapekto rin sa presyo ng mga pangunahing bilihin. We approach this meeting with the understanding that navigating uncertainty requires both agility in responding to immediate and pressing challenges and steadfast commitment in pursuing our long-term goals as under the ASEAN Community 2045. Sa political security community, binigyang diin naman ni Secretary Lazaro na isa sa pinakaimportanteng aspeto ng isinusulong na maritime cooperation sa buong rehiyon ay ang planong pagtatayo ng ASEAN Maritime Center dito sa Pilipinas. As a region linked by our seas, the maritime domain remains central to our pursuit of stability and prosperity. Ngayong hapon, pinangunahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang BIMP-EAGA o Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area Summit. Nakasentro ito sa usaping kalakalan at ekonomiya. As we gather today, we look forward with purpose, guided by the BIMP-EAGA Vision 2035 and its strong alignment with the broader aspirations of ASEAN. This vision is not merely a roadmap for economic integration. It is a promise to our people that development will be meaningful, sustainable, and felt in their daily lives. Nagkaroon din ng bilateral meeting si PBBM sa Prime Minister ng Vietnam na si Le Minh Hong.
Nagkasundo ang dalawang leader na bumuo ng isang pangmatagalang rice trade mechanism para matiyak ang food security. Pinag-usapan din ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kooperasyon para tugunan ang problema sa transnational crimes, kabilang ang scam hubs at human trafficking. Pinasilip naman ng Filipino designer na si Francis Lebira ng official designs para sa barong Tagalog at terno na isusuot ng first couple. Bida sa designs ang mga lokal na tela at habi ng Pilipinas, gaya ng pinya at kalyado fabric, yakan mula basilan at cocoon. Ang custom-made Filipiniana ng First Lady may mga burda at pattern na hango mula sa indigenous at architectural designs sa bansa. Julius, ngayong gabi nga ay nagkakaroon ng trilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang leaders ng Thailand at ng Cambodia. Pero inaantabayanan pa natin kung ano ang magiging resulta ng trilateral meeting na yan. Julius? Maraming salamat, Maricel Halili. Tinakpan ng tarpaulin ang 1 kilometrong bahagi ng South Road property sa Cebu para itago umano ang mga informal settler sa delegates ng ASEAN Summit. Live mula sa Cebu na sa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. John, ano ang reaksyon ng mga residente dyan? Cheryl, marami ang hindi natuwa matapos takpan ng tarpaulin ng ASEAN ang bahagi ng South Road Properties dahil ginawa umano ito para hindi makita ng mga delegado ng ASEAN Summit ang mga informal settler na nakatirik sa coastal areas at ang mga tonelalang basura na nagpalutang-lutang sa tubig sa lugar. Ito ang bubungad sa mga motorista sa bahaging ito ng South Road Properties sa Cebu City. Mga tarpaulin ng ASEAN Summit na nagpapakita ng mga tourist attractions sa Cebu. Pero marami ang hindi natuwa rito dahil tingin ng ilan, inilagay ito para takpan ang itsura ng kahirapan. Sa likod dito, toneladang basura at mga informal settler. Depensa naman ni ASIC Dominic Javier Imperial, ginawa lang ito para makahikayat ng investments ng bansa. The purpose of that is not only to be welcoming, but to also show to the world that we are ready, that we are committed, and that we are ready for business. Kumbaga, it also attracts investments. Bukod dito, maraming mga negosyante ang umaaray dahil apektado raw ang kanilang kabuhayan. Matumal raw kasi ang mga turistang bumibisita sa Mactan Shrine dahil isinasara ang ilang daan papunta doon tuwing may darating na delegado sa ASEAN. Tulad kay Nanay Hilda na wala pang kinikita. Sa ako lang paminaw, sir. Upadyo ko yung paminaw naman, no? Ako may tao kong palit. Pero, so ko ligapong ko rin, ano ako pag nabuhi. Nananawagan sila sa pamahalaan na bigyan naman sila ng ayuda kahit papano makatawid man lang ang kanilang pamilya sa gutom. Sa kasalukuyan, talagang naaapektuhan ng aming kabuhayan dahil kukunti lang ang mga turistang namamasyal. Dahil may mga bisita tayong galing sa iba't ibang bansa. Kaya hirap talaga kaming kumita ngayon. Cheryl, hindi na natin napuntahan dahil sarado ang daan pero may mga water activities rin tulad ng diving at island hopping na malapit sa venue ng ASEAN Summit ang itinigil muna ngayon ang kanilang operasyon dahil nga sa security. Kaya problema din ng mga tourist guide at operators ang kanilang pagkakakitaan. Sa panayam naman natin kay Mayor Cindy Chan ng Lapu-Lapu City, nangako naman silang tutulungan ang kanilang mga residente na napektuhan ng mga restrictions dahil sa ASEAN Summit. Para naman sa ilang mga residente ng Lapu-Lapu City, magtitiis muna sila dahil pansamantala lang naman nito. Bukas naman ang main event ng ASEAN Summit 2026 dito sa Lapu-Lapu City, Cebu. Balik sa inyo, Cheryl. Maraming salamat, John Aroa. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Bukod nga po sa kanyang signature Liad Walk, may talent din pala sa pagsayaw ang newly crowned Miss Universe Philippines 2026 na si Bea Milian Windorski. Ilan lang yan sa mga moment na na-enjoy ni Queen Bea sa kanyang grand kapatid homecoming. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marford. May marching band, red carpet,
at watawat ng Pilipinas. Ganyan ang pa-homecoming The Kapatid Way. Talagang fit for the queen that is Bea Milian Mindorski, our Miss Universe Philippines 2026, si Queen B, na absorb ng bongga ang energy ng mga kapatid na all smile sa pagsalubong sa kanya. I promise to sustain this energy all the way until Puerto Rico. Kahit wala pang masyadong pahinga since winning the crown, deadma lang si Queen B na G sa endless picture taking. At dahil lumibot na nga siya sa newsroom, ang unang hinanap ni Queen Bea ay si Queen Cat. Hindi si Catriona, kundi si Flora, ang resident sika ng News 5 na tinatawag niya ngayong lucky charm niya. Bagay na kinagiliwan ng pageant fans online. And now that I'm Miss Universe Philippines and financially stable, I can't wait to adopt 2 farm cats from Pampanga named Ube and Babinka. And speaking of winning Miss Universe Philippines, mas relax na raw siya ngayon, days after winning the crown. I would say that I have already been so loose throughout the competition talaga kasi I was really true to my core the whole time, and I'm excited to bring that energy to the crown as well. I know that we expect beauty queens to always be composed, always queenly, and I definitely promise to live by that when it's a serious occasion, but I would also love audiences to get to know my more fun and quirky side. At speaking of quirky side, pahak! No to pabebe and yes to budots to the floor ang moves na finlex ni Queen B para sa ating mga dabarkad sa Itbulaga. No rest for the Queen just yet dahil this weekend bibisita siya sa Vibe para maging guest at to meet TV5 Chairman Manny V. Pangilinan. Next week naman, magsisimula na siya ng kanyang training at intensive campaign para sa Miss Universe journey niya to Puerto Rico. To you, our Queen B, fighting! Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Weather update tayo mga kapatid, patuloy nating binabantayan. Ito nga ang dalawang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong low pressure area ay kasalukuyan na pong tumatawid dito po sa Mindanao at yan po ay huling na mata ng pag-asa dyan po sa area ng Picong sa may Lanao del Sur. Ito pong low pressure area na ito ay hindi pa rin natin nakikita ang maging isang ganap na bagyo. Dalawang senaryo po may possibility po yung malusaw habang tumatawid dito sa Mindanao, or pwede po yung kumilos, pakanluran, papunta dito sa area ng Palawan at magdala rin po ng mga pagulan dyan po sa area na yan. Although ito po ay kumikilos, pakanluran, yan po ay nagdadala pa rin ng mga pagulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Samantalang ito namang bagyo sa labas ng ating Philippine Area Responsibility, ang bagyong may international name na Hagupit ay huli namang namataan ng pag-asa sa layong 1,840 kilometers east ng northeastern Mindanao. Ito po ay nananatiling nasa tropical storm category na may taglay na lakas na hangin na nasa 65 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 80 kilometers per hour. Ito po ay patuloy na kumikilos, pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour at posibleng makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa darating na Sabado. Sa ngayon, meron po yung possibility mapanatili yung kanyang lakas at lumakas ng bahagya, pero pag tawid po niyan dito sa may ating boundary line, maaari po yung bumagal ang pagkilos dito at tumambay dito ng bahagya at maaari din po yung humina pa into a tropical depression. Marahil yan na po ay epekto ng tinatawag nating vertical wind shear o yung hangin na bumabangga sa itaas na bahagi ng ating bagyo na kung saan pahina dito at nagpapabago rin ang pagkilos nito. Bagamat ito po ay inaasahan nating humina ng bahagya, yung kanyang trough o yung kanyang panglabas na kaulapan ay posible pa rin pong magpaulan sa ilang bahagi ng ating bansa sa susunod na linggo. If malapit na po yan dito sa ating mga kalupaan o landmass dito po sa may East Philippine Sea. Sa ngayon, meron pa rin tayong mga posibleng pagulan at thunderstorms. Nabawasan na po yan dito sa Eastern Visayas. Pero maula pa rin po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Central Visayas. Kasama po dyan ang Cebu at Bohol. May mga pagulan pa rin tayo at mga thunderstorms dito sa Negros dahil pa rin yan dito sa binabantayan nating low pressure area. At meron din tayo mga possible na pagulan bukas dito po sa may area ng Palawan habang kumikilos po pakanluran itong binabantayan nating sama ng panahon. Mag-ingat po tayo kapag nakakaranas po tayo ng thunderstorms, biglang buhos po yan ng malakas na pagulan na posibleng magpabaha
especially sa mga low-lying areas. Dito naman sa Mindanao, sa bandang Lanao nga, dahil nandiyan po yung ating low pressure area, mas mataas po ang ating tsansa na pag-ulan dyan, maging dito sa areas ng Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Soxargen, kasama po dyan ang Sultan Kudarat, BRMM, maging dito sa hilagang bahagi ng Northern Mindanao, dyan nga po sa area ng Caraga, maging dito sa ilang bahagi ng Davao Region. Yung mga areas naman po na hindi nakakaranas ng mga pagulan, magpapatuloy po ang mainit at malinsangang panahon. Dito sa Luzon, may mga thunderstorms tayo dito sa ilang bahagi ng Bicol Region at ngayong hapon hanggang gabi, meron tayong makapal na kaulapan dito sa northern portion ng Luzon, dyan po sa mga kabundukan ng Cordillera. Pero ang natitirang bahagi po ng Luzon, magpapatuloy pa rin po ang mainit at malinsangang panahon sa mga susunod na araw dahil wala po tayong nakikitang direktang epekto nitong ating binabantayang low pressure area dito po sa mainland Luzon. Kasama na po dyan ang Metro Manila. Sa katunayan, yung ating pinakamataas na heat index, bukas, yan po ay posibleng umabot sa hanggang 45 degrees Celsius. Yan nga po sa norte, sa Cagayan, sa may Apari, sa Aurora, 44 degrees Celsius naman po yan. Central Luzon, sa may Iba Zambales, 44 degrees Celsius po. San Jose Occidental Mindoro, 43 degrees Celsius. Ganun din po sa may area ng Pangasinan. Sa may Capiz, Western Visayas, maglalaro sa hanggang 42 degrees Celsius po yan. Kasama na po dyan ang Ilocos Sur, La Union at Cagayan. Ito pong mga heat index na ito ay nasa dangerous level o mapanganib na level ng heat index. Kaya doble ingat po tayo dyan mga kapatid. Sa Metro Manila, magpapatuloy pa rin po ang mainit at malinsangang panahon. Yung ating heat index dito ay naglalaro mula 39 hanggang 41 degrees Celsius. So doble ingat pa rin po tayo mga kapatid, lalong-lalo na sa may mga lakad sa tanghali. Bandang hapon, nagiging mahangin yung panahon natin at medyo mas maulap ng bahagya. Nababawasan yung init pero napakalinsangan pa rin po ng ating hangin. At pagpapatuloy pa rin po yan sa mga susunod na araw dahil wala rin po tayong nakikitang direktang epekto nitong ating binabantayang low pressure area dito sa Metro Manila. Magiging mainit pa rin po mga kapatid at yan po ang paghahandaan natin. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Susunod, News 5 exclusive, kawatan nagpanggap na customer sa karinderya pero magnanakaw pala. Batang tumuwid sa kalsada, munti ka na. At libo-libong fans ng BTS, di mahulugang karayon sa Mexico. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Puspusan ng paglilinis ng abo ng mga residente sa Albay. Sa kabila yan ng patuloy na pag-alboroto ng Bulkang Mayon na sinabayan pa ng ulan. Live mula sa Albay ng sa Frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang mga residente dyan? Nako Cheryl, tila nagkasabay-sabay nga yung mga nararanasang hamon ng ilang mga albayano bukod nga kasi sa matinding ashfall na 5 araw nang iniinda ng mga apektadong bayan. Patuloy pa nga rin nag-aalboroto itong Bulkang Mayon at nako, sinasabayan na rin ito ng mga nararanasang pag-ulan dito sa lugar, bagay na sinamantala na rin kahit papano ng mga naglilinis na residente. Walang sinayang na oras ang mga residente ng barangay Tumpa sa Kamalig, Albay. Gamit ang pala, nilinis nila ang mga abo na bumagsak mula pa nung Sabado at nanikit na sa kalsada. Bahagi ito ng Food for Work program ng lokal na pamahalaan kung saan inunang isali ang mga naluging magsasaka dahil sa nasira nilang pananim. Hindi nila alintana kahit umulan pa kaninang umaga. Yun nga sirang inintay namin na umulan kasi yung abo kasi mahirap naman linisin. Pagdating ng ng malakas yung hangin, napasok din sa sa mga bahay. Doble hirap nga lang ang paghakot ng mga nabasang abo dahil makapal na putik naman ang resulta. Di hamak na mas mabigat do ito kumpara sa ordinaryong buhangin at naninikit pa sa mga pala. Kaya naman, naka-standby na rin ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection para bombahan ito ng malakas na tubig. Sa bayan ng Ginubatan, tuloy-tuloy rin ang flushing operations ng mga bumbero kahit na gabi mula sa mismong plaza, mga pader at kalsada. Kinaumagahan, nasa pool muli sa camera footage ng FIVOX
ang unti-unting pagkapal ng malaulap na abo sa bahagi ng bulkang Mayon. Mula ito sa panibagong pyroclastic density current o uson o yung mabilis na pagragasa pababa ng maiinit na bato, abo at gas mula sa bulkan. Sa tala ng FIVOX, umabot ng 2 kilometrong haba ng naturang uson sa Miisi Gully. Ito ang parehong dinaanan ng mahigit 5 kilometrong uson nung Sabado na nag-iwan ng matinding ashfall. Maswerte namang umulan. Marami kasi sa mga residente ang nagkakasakit na. Gaya ng magsasaka na si Pedro Naga na dati na nagkasakit sa baga dahil sa ilang araw na exposure sa abo. Yung pag-iga namin parang yung masikip maano sa lalamunan. Tapos pag minsan hinga kami, pag nakawala na yung alikabok, kami hinga ng Pinipigilan yung huminga? Pinipigilan muna. Iniinda rin niya ang nararanasang allergy o pangangati sa balat. Sa record ng Albay Provincial Health Office, 2 ang kinilangang dalhin sa ospital dahil sa hirap sa paghinga. Isa sa Ginubatan at isa galing sa Ligao City na agad namang nabigyan ng lunas. Kaya pa ulit-ulit na paalala ng mga otoridad, huwag paglaruan at baliwalain ng mga abo dahil sa peligrong dala nito sa kalusugan. It contains sulfur and also it becomes, pag tayo yung tamaan nito, maaaring maging irritation sa ating mata, sa ating skin, or even if na-inhale, maaaring maging irritation sa ating lungs. Kaya naman kanina, agad na mahagi ng N95 face mask ang Alagang Kapatid Foundation. Pati mga dumaraang motorista, binigyan ng proteksyon mula sa ashfall, lalo sa oras na uminit uli at matuyo ang mga nabasang abo. Cheryl, sa ngayon, nag-set up ng mobile kitchen ang Alagang Kapatid Foundation dito sa Barrio Elementary School para bigyan ng mainit at talagang masarap na pansit ang ating mga kapatid na dito muna pansamantalang nananatili. Ito yung mga taga-barangay Kirangay na pasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Naubos na yata yung mahabang pila kanina kasi talagang 80 pamilya ang talagang kumain at talagang nag-enjoy dito sa pansit na may kasama pang tinapay. Bago yan, nagkaroon din ng psychosocial activities ang ACFI kasama naman ng mga bata sa nararanasan nilang mga trauma para ito ay at least masolusyonan kahit paano at saka matulungan. At bukod dito, nakahanda din na ibigay pa ng Alagang Kapatid Foundation kasama ang kanilang mga partners yung mga iba pa mga relief packs, mga food items, mga sheets, mga kumot at saka meron pa mga tuwalya at may libreng entertainment pa para ipanood ang mga TV5 programs ng ating network. Next week o sa Lunes, nakatakdang simula naman ng pamamahagi ng DSWD ng mahigit 10,000 piso na cash aid para naman sa mga apektadong magsasaka na aabot sa 6,000 dulot ng matinding ashfall na kanilang dinanas. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Nalunod sa ilog ang lalaking sumugip sa kanyang pamangkin sa Mabini, Pangasinan. Base sa investigasyon, hindi naglalawang isip ang biktima na tumalon sa ilog at iligtas ang 13 anyos niyang pamangkin. Nang masagip niya ang kanyang kaanak, biglang pinulikat ang biktima. Dahilan kaya hindi siya nakalangoy ng maayos hanggang sa nalunod. Nadala pa sa ospital ang biktima pero dineklarang dead on arrival. Nagpapatuloy ang mga dikdikang laban sa 2026 NBA playoffs. Sa Eastern Conference, tinalo ulit ng New York Knicks ang Philadelphia 76ers sa Game 2. Ang final score, 108-102. Player of the game si Jalen Brunson na may 26 points at 6 assists. Dahil dyan, nananatiling undefeated ang Knicks. Sa West naman, bumawi ang San Antonio Spurs kontra Minnesota Timberwolves matapos ang kanilang Game 1 loss. Tinambakan nila ang Wolves ng 38 points sa final score na 133-95. Nanguna si Victor Wembanyama na may 26 points at 15 rebounds. Susunod, isang van nahulog sa bangin. Driver nito nakatulog daw habang nagmamaneho. At kahit ininsulto ang kanyang hosting, drag queen Marina Summers, bumuelta pa rin sa mga bashers ni Angel Galang. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nasa kote sa magkahiwalay na operasyon sa Cavite at Parañaque ang tatlong suspect na iligal na nagbebenta ng mga SMS blaster. Makinarya yan na karaniwang ginagamit sa mga scam. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebue. Hindi na nakapalag ang babaeng yan matapos arestuhin ng NBI sa isang entrapment operation sa loob ng isang fast food restaurant sa Bacoor, Cavite. Kinilala siyang si alias Jess, isang call center agent na ayon sa mga pulis, nagbabuy and sell din ng mga tinatawag na SMS blasters. Isa itong uri ng machine na ginagamit para magpadala ng text messages ng maramihan at sabay-sabay sa iba't ibang mobile numbers. Karaniwan itong ginagamit para sa mga lehitimong dahilan tulad ng marketing at promotions o emergency alerts. Ang kaso, nagagamit na ito sa mga scam at phishing operations. Nakumpiska mula kay Jess ang 2 SMS blasters at isang adapter. Itong March 31 lang sa Parañaque City, naaresto rin ang 2 suspect na sina alias Ali at Cara na nagbebenta rin ng mga parehong machines. Ayon sa mga pulis, galing umano ang mga ito sa pull-out items ng mga nagsara ng Pogo. Sa kabuuan, 3 suspect ang naaresto sa loob ng isang buwan. Nakumpiska rin ng ilang machines na aabot sa 60,000 pesos ang halaga. Mahaharap sa kasong may kinalaman sa Cybercrime Prevention Act ang mga suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Mahigit 56 million pesos na halaga ng shabu ang nabistong laman ng maleta sa NAIA. Nasa batang droga sa bagahe ng 2 Pinay na galing Cambodia. Sa manual inspection pa lang, sinita na sila. Dito tumambad ang 13 bundle ng shabu. Inaresto na ang 2 Pinay. Nasa kustodiya na sila ng PIDEA at mahaharap sa kaukulang kaso. Nag-beg off muna ang 5 players ng Alas Pilipinas women's team sa paparating na AVC Women's Cup. Kabilang sa hindi muna maglalaro sa tournament ang free agents na sina Erica Santos at Danny Gantler. Pati na rin sina Kim Kianadi at Aliyah Malalua ng PLDT high-speed hitters. Gayun din si Adamson Lady Falcon standout Shaina Nitura. Mag-iimbita raw muna ang Philippine National Volleyball Federation ng iba pang players na papalit sa kanila. Posible naman daw na bumalik ang 5 sa iba pang upcoming tournament na sasalihan ng national team this year. Next month na magsisimula ang AVC Women's Cup. Plano naman ng national team na magsimula ng training this weekend. At yan muna ang latest sa Frontline ng sports. Ako po si Denise Tan. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Ipinagtanggol ni drag artist Marina Sommers ang fellow trans woman at Drag Race Philippines alumna na si Angel Galang. Kasunod po ito ng pang-uokray ni Angel sa estilo ng kanyang pag-host sa nagdaang Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2026. Sa isang pahayag, sinabi po ni Marina na bagamat nasaktan siya sa mga komento ni Angel, hindi po siya pabor sa mga masasakit na salitang ipinupukol ngayon sa kanyang fellow queen. Hindi rin daw dapat gamitin ang issue para manira ng kapwa. Nagkaayos na rin daw silang dalawa in private. Kaya sana raw ay unawain din ng publiko si Angel. Samantala, bumelta naman si Angel tungkol sa natatanggap na death threats kaugnay ng issue. Sa kabila yan ng paghingi niya ng paumanhin. Sa huli, nagpasalamat po si Angel sa mga taong nagmamahal sa kanya. Kasabay ng pag-asam na sana raw ay maghilom ang mga sugat sa takdang panahon. Susunod, News 5 exclusive. Kawatan nagpanggap na customer sa karinderya pero magnanakaw pala. At iba sa TV5. May papremyo gabi-gabi para sa mga manunood ng A Secret in Prague at My Best Friend Emma. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tatlo ang patay matapos bumagsak sa residential building ang isang eroplano sa Brazil. Sa CCTV footage, kita ang pagsalpok ng eroplano sa gusali bago ito tuluyang bumagsak sa parking area. Nasawi ang 2 piloto at isang pasahero habang sugatan naman ang 2 pang sakay. Ilang minuto pa lang ang lumipas mula nang mag-take off ang eroplano nang mangyari ang aksidente. Nagpapatuloy ang investigasyon tungkol dyan. Sugatan ng 5 sakay ng isang van na nahulog sa bangin sa Bocod, Benguet. Pinagtulungan ng ilang residente na may akyat ang mga biktima mula sa bangin na halos 200 metro ang lalim. Agad din silang dinala sa paggamutan matapos magtamo ng mga minor injuries. Nasa maayos na silang lagay ngayon. Ayon sa investigasyon, pauwi na sana ang mga biktima galing sa isang lamay ng madisgrasya. Nakaidlip umano sa biyahe ang 60 anyos na driver ng van. Sa huli, wala namang isinampang reklamo laban sa driver. Roronda na ang mga pulis sa Taguig City gamit ang e-bike. Hindi lang daw yan para mapaigting ang pagbabantay sa mga lansangan, pero para na rin daw mapanatiling fit ang mga pulis. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. It's giving healthy lifestyle and it's giving nakakatipid sa petrolyo. Ganyan ang bagong paraan ng pagroronda ng mga pulis sa Taguig. Naka-short sila at naka-electric bike. Kasama si Taguig Mayor Lani Cayetano, tinesting ng mga pulis ang mga bisikleta. Pwede itong i-switch na electric o kaya ay mano-manong padjak. Swak yan, ngayong ang mahal ng presyo ng petrolyo. At higit sa lahat, mapapalakas daw nito ang police presence at dagdag exercise pa. Gusto natin ipakita na ang pagbibisikleta ay cool. Nagkakaroon ho tayo ng pagkakataon na magkaroon ng cheaper alternative po, no? At higit po sa lahat ay natutulungan natin yung environment at natutulungan din natin yung ating kalusugan. Medyo napapansin ng community yung ito, malalaki yung tiyan na pulis. So, malaking tulong itong pagbabike, maintain yung physical appearance ng PNP. Ito ang kauna-unahang e-bike na pampatrolya sa buong Metro Manila. 16 na unit ang unang batch na inilabas ng Taguig. May kasama rin itong high-tech na helmet na merong LED display para bigyan ng signal ang mga kasunod na sasakyan. Kabilang si Patrolman Amiel Toleran sa mga biker police at anya, malaking tulong ito. Mapapadali po yung pagpunta namin o pag-respondi namin sa aming magiging angkop ng trabaho. At unang-una, hindi na rin po kami mapapagod dahil ito po ay naka-control na po. Minsan kasi dahil tao lang tayo, may kapaguran din po tayo. Target pang palawigin ng LGU ang paggamit ng mga pulis ng e-bike sa bawat presinto. Para yan sa Safer Cities Initiative ng gobyerno kontra kriminalidad. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Susunod, News 5 exclusive sa Pulsa Video. Kaliwat kanang nakawan. Merong nanloob sa bahay at merong malikot ang kamay sa karinderya. Gasolinahan sa Thailand nagliyab matapos maatrasan ng sasakyan. At higit 50,000 army sa Mexico, silubong ang global superstars na BTS. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Parehong sa pool sa CCTV ang magkahiwalay na insidente ng pagnanakaw sa Bulacan.
Ang isa sa mga salarin, kalmado pang nagmasid-masid sa loob ng pinasok niyang bahay na para bang doon siya nakatira. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Kuha ang CCTV sa loob ng bahay na ito sa Bukawi, Bulacan nitong Lunes ng madaling araw. Makikita ang isang lalaki na lumabas sa kwarto. Kalmadong nagmamasid na para bang residente siya. Pero kawatan pala. Kwento ng may-ari ng bahay, patulog na sila noon nang mapansin ang pag-flash ng liwanag sa bahagi ng kanilang bahay. At nang i-review ang CCTV, dito nila nalaman na pinasok na pala sila ng magnanakaw. Natangay ng kawatan ng isang cellphone at tablet. Halos 20,000 pesos ang kabuuang halaga ng mga yan. At ang matindi pa, bumalik pa ang lalaki. May takip na siya sa mukha at ra-round 2 pa sana ng pagnanakaw. Pero wala na siyang nakuha, kaya umalis na rin kagad ito. O bali, ang ginawa lang niyang access is yung lock. Kumuha lang po siya ng lock na tutungtungan niya sa labas. Kasi yung open po ang bintana namin. Tingin niya may kasabwat ang lalaki. Napansin daw kasi nilang may umaali-aligid malapit sa kanilang compound bago matapos ang pagnanakaw. May nakita po siyang dalawang lalaki sa taas, nakadungo po dito. Compound kasi po, sir, compound kami dito. Nakadungo po dun sa may gas station sa taas, nakadungo dito sa ibaba, dalawang lalaki. Naipablatter naman na ang pagnanakaw habang inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga salarin. Samantala sa San Rafael naman, nadali rin ng kawatan ang karinderyang ito. Ang lalaking nasa video, nagpanggap na customer at nanghingi pa ng tubig. Nag-order pa siya ng 5 burger at 5 halo-halo. Pero habang abala ang mga tindera, mabilisan niyang kinuha ang bag na nakapatong sa mesa. Sabay sabing kukuha lang daw siya ng lalagyan para sa inuming tubig. Hindi na bumalik ang salarin. Laman ng bag na tinangay ang 3,000 pesos, mga ID at iba pang gamit. Ayon sa mga pulis, nakatanggap rin sila ng report na ang parehong lalaki sangkot din sa pagnanakaw sa Bustos at Baliwag sa Bulacan. Tinutugis na ngayon ang salarin. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Muntik nang masagasaan ng truck ang isang batang babae sa India. Patakbong tumawid ang bata nang biglang sumulpot ang six-wheeler. Mabuti na lamang nakahinto agad ang paslit kaya hindi siya nahagip. Pati ang truck at ang iba pang motorista abay napahinto sa nangyari. Walang nasaktan sa insidente pero pinayuhan ng magulang ng bata na bantayang maigi ang kanyang anak. Lumiyab naman ang isang gasolinahan ng salpukin ito ng kotse sa Thailand. Aksidenteng naatrasan ng sasakyan ang estante. Dahil dyan sumiklab ang apoy kaya nagpulasan ng mga tao. Inabot ng 15 minuto bago na apula. Wala naman nasaktan pero kinasuhan ang lolo na nagmamaneho. Paliwanag niya, aksidente lang niyang naapakan ang silinyador. Sa India naman, bigla na lang lumiyab ang isang tuk-tuk na nagpapagasolina. At sa laki ng apoy, nadamay ang isa pang tuk-tuk. 2 ang sugatan. Naalam pa kung bakit ito lumiyab. Matagumpay na napaghiwalay ang Pinoy conjoined twins sa Saudi Arabia. Pero patuloy pa silang inoobserbahan. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Lilipat na si Mares sa kanilang sa ward nila dati. Bagamat may benda pa sa ulo, nakakaya ng kumantan ng 7 taong gulang na si Maurice Ann Misa matapos operahan sa Kingdom of Saudi Arabia nitong April 23. Pinaghiwalay sila ng kanyang kambal na si Clea Ann. Ipinanganak silang magkadikit ang ulo o conjoined twins. Ayon sa kanilang ina na si Maricel, 6 na buwan nang ipagbuntis ang dalawa. Lumabas sa ultrasound na magkadikit na ang kanilang ulo. Kaya naman labis sa kanilang lungkot at pag-aalala sa kalusugan ng kambal. Sa kabila niyan, hindi sila nawala ng pag-asa. Kaya naman noong 2024, naaprubahan sila sa Conjoined Twins program ng Saudi Arabian government. Dumating sila roon noong 2025 at sumailalim sa iba't ibang pagsusuri. At inoperahan na nga sina Maurice Ann at Clea Ann noong nakaraang buwan sa King Abdullah Specialized Children's Hospital sa Riyadh. Tumagal ng 13 oras ang operasyon kasama ang nasa 30 espesyalista. Ayon sa gobyerno ng Saudi Arabia, isa ito sa pinakakomplikado dahil sa posisyon na
kanilang mga ulo at pagkakadikit ng ilang bahagi ng kanilang utak. Idagdag pa ang problema sa puso at bato ni Cleaan. Inform naman po sa amin na high risk yung magiging operation po. 50-50 yung sinabi po ng doktor. 60% daw po na possible na magkaroon ng neurological deficiency. Sa kabila niyan, success ang operasyon. Para bagang nabunutan kami ng tinik. Puno kami ng pasasalamat sa Diyos, sa mga doktor, at sa lahat po ng nagdasal, at yun, sumuporta po sa amin sa journey ng kambal. Hindi ko ina-expect talaga na, kumbaga, akala namin wala ng pag-asa, akala namin imposible na magkahiwalay pa silang dalawa. Pero thank God po talaga dinala kami dito sa bansa to kasi andito pala yung sagot sa lahat ng mga prayers namin. Sa ilalim ng programa ng Saudi Arabia, ika-70 inoperahan ng kambal. Sa ngayon, ililipat na raw sa ward si Maurice Ann, habang si Cleaan dinadialysis at binabantayan sa intensive care unit ng ospital. Ito po din kasi yung talagang matagal na nilang pinagdarasan na sana maranasin naman nila maging normal na bata. Na magawa nila yung mga gusto nila. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5. Kung mahilig kayo sa paglalayag at sa kasaysayan, pwede nang bisitahin ang pinakamalaki at kauna-unahang Experiential Maritime Heritage Museum sa ating bansa. Tampok dito ang isang replika ng malaking barko na ginagamit noon sa kalakalan. Nasa frontline ng balitang yan si Von Belinario. Bidang-bida sa Museo del Galion ang higanting galyon Espiritu Santo. Representation ito ng 17th century galyon na ginawa sa Cavite noong 1602. Sa loob ng barko, makikita ang replika ng mga gamit sa navigation at itsura ng mga kwarto at lugar. May short film din na nagkikwento ng pakikipagsapalaran ng mga sinaunang Pinoy seafarers. Dahil nga immersive, may pagkakataon ng mga bibisita rito na libutin, tignan, hawakan at talagang ma-experience ang mga gamit sa barko. Para kang dinala pabalik sa makulay na kasaysayan ng ating pakikipagkalakalan. Talagang pinag-aralan ng mga ilalagay rito. Mula sa mga representation ng artifacts, spices, at mga dokumento. May indoor LED installation pa sa palibot na ipinapakita ang makulay na pakikipagkalakalan ng bansa noong sinaunang panahon. For hundreds of years, even before the arrival of the Spanish, the Filipinos were amongst the most skilled seafarers in the world. This museum is designed to bring pride to us, to remind us of our importance in this part of history, not only yesterday, but all the way up to today. Kaya enjoy na enjoy sa pamamasyal sa opening day nito ang magkakatrabaho mula Quezon City. Nakakatuwa siya kasi before nakikita lang namin siya sa mga Hekasi books namin, no? Pero ngayon nandito na kami. To be part of this experiential exhibit, very educational. 675 pesos ang ticket para sa adults. 275 pesos naman para sa mga estudyante at guro ng public schools. Open ang Museo del Galion mula 10 a.m. hanggang 7 p.m. Miyerkules hanggang Linggo sa Mall of Asia Complex. Let the voyage begin! Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Showbiz, eto na nga! Ito na nga, mala national event level sa dami ng dumagsang army sa pagbabalik ng global icon na BTS sa bansang Mexico. Aabot lang naman sila sa 50,000. Panoorin po natin yan sa report na ito. Dumagungdong ang hiyawan sa National Palace Grounds sa Mexico nang lumabas na sa balkonahe ang K-pop supergroup na BTS. Aabot sa 50,000 fans ang dumagsa para lang makita sila. Te amo, te quiero, muchas gracias. Ngayong araw ang simula ng 3-day concert ng BTS sa Mexico City. Bahagi pa rin ito ng kanilang arirang world tour. Ayon kay Mexican President Claudia Sheinbaum, sinadya nilang i-anunsyo ang pagdating ng global icons bago ang concert para naman makita ng Mexican fans ang grupo kahit sandali. Pinasalamatan din niya si South Korean President Lee Jae-myung para sa pagbisita ng BTS.
Nosotros extrañamos muchísimo a Mexico. Sa kanyang post sa X, sinabi rin ni President Shane Baum na nagkakaisa ang Mexico at South Korea pagdating sa music at values. Bago pa ang concert, nagtipon-tipon na ang mga Mexican Army sa Reforma Avenue para i-celebrate ang comeback ng BTS. First comeback din ito ng BTS sa Mexico after 4 years, kaya naman sabik na sabik ang fans. At dahil sa dami ng inaasahang manonood, national event level ang BTS concert sa bansa. I love you, Ami! Bago sa Mexico City, nagkaroon ng 2-day concert ang BTS sa El Paso, Texas sa Amerika. Sunod namang stop ng arirang world tour ang Stanford, California at Las Vegas, Nevada. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Eto pa nga, may nanalo na sa ating mga kapatid na walang humpay ang pagsubaybay sa mga kapatid seryeng A Secret in Prague at My Best Friend Eman. Abangan po ninyo mamaya ang announcement ng winners mula May 4 hanggang May 6 sa Kapatid, Manood at Manalo Viewer Promo. Bukod syempre sa premyo, dapat nyo ring abangan ang transformation ni Mikoy D. Pinagpala sa A Secret in Prague. Dahil po si Mikoy papasok na sa kanyang Chief Operating Officer era. Habang sa My Best Friend Emma naman, magtagumpay kaya si Mateo sa misyon na ibinigay sa kanya ng best friend niyang si Eman. Sama-sama po nating alamin sa Todo Max Primetime pagkatapos ng Frontline Pilipinas. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Webes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jerry Wrightson. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.